Ng hapon po at tanghali pa pala. At ako, ito naman po isang istorya natin patungkol po sa pambubugaw din. This time, ang binugawan ay si Gobernador Fernando ng Bulacan. Sorry, namumulang ako. So ngayon, pupunayin natin ito. Bakit naging uso itong bugawan? Maraming nagninegosyo sa pambubugaw. Basta mga politiko, malimit siya sa mga politiko na mga lalaki. Binubugaw at may manbubugaw at kikita sila sa pamamagitan ng mga babaeng binubugaw nila. Saan kaya sila kumukuha ng mga babaeng binubugaw nila? Ito naman, ang isang tatalakay natin ay bugawan doon sa Kapitolyo ng Bulacan. So ito naman, ang tagatanggap ng binugaw na babae ay si Gobernador Dan Fernando. Hindi ko akalain na may manyak rin pala, Gobernador Fernando. Ito lang naman ay opinion ko lang yan, Mr. Dan Fernando. So ngayon, bakit ka maghanap ka pa ng pabugaw? Ang gwapo mong lalaki, hindi ka manligaw. Bakit maghanap ka pa ng ibang lalaki o ibang bugaw na para idalhan ka ng babae? Yun po ang lumalabas sa kwento. You have the right and complete power to deny this, the Gobernador Fernando. At siyempre, sa ngayon, opinion ko, sa nakikita ko ng balita, at totoo naman ito, pagkikita ko sa lehitimo na mga Facebook account, ay akin sinasabi ngayon ng tahasan, bakit nagiging uso yung bugawan. Ang isang bugawan na nangyari na naalaala ko, ay ang binubugaw naman lalaki. Ando naman sa mga politika, kagaya na yung namatay na doktora, na nagpalabas sa ata ng naging viral, na si Gwen Garcia may batang lalaki na na binugaw daw sa kanya. So, well, ang ibig sabihin po, sa lahat ng bagay na hindi maiwasan ng kahit sinong politiko ay yung sex. Ibig sabihin, lahat po ng mga politiko, babae man lalaki, ay nangangailangan ng sex. So, na dahil ba sa sex na ganun ay may karapatan pa rin ba sila na mamumuno sa ating pamumulitika, sa ating bansa? So, kung ako tanungin ninyo ay pangit kapag ang isang politiko ninyo ay babaero o lalakero. Kasi bakit po? Ang problema kasi niyan, kung babaero ka, maghanap ka ngayon ng pera para ibigay mo sa magiging babae mo. Ang problema, pagiging babaero ka o lalakero ka, ang lakera, ay hindi ka kampante sa iisang lalaki o isang babae lang. At maghanap ka pa ng pera para matikman mo ang lahat. Tapos, pabata ng pabata pa ang hinahanap mo. So, ganun po. Ibig sabihin po, dapat yung magiging mayor natin ay kagaya ng gusto ng Supreme Court sa mga abogado na dapat ay parang pari na kung umasta para walang kasalanan. Ito naman, kailangan siguro, panahon na siguro na ang mga politiko natin ay dapat ang reputasyon at ang ginagawa ay dapat may kakayahan sila na supilin ang kanilang urge, sexual urge, para magiging maayos naman ang pamamalakad sa ating politika. Kasi siyempre, kapag nangangailangan ka ngayon at marami may nagustuhan kang babae o nagustuhan kang lalaki, gagawa ka ng paraan kahit pera ng bayan ay iyong nanakawan, masunod ka lamang. Ganon po ang mga ginagawa. O ito ngayon, sa ating istorya po sa ngayon, ipapakita ko sa inyo isang litrato na kung saan na makikita ninyo si Gobernador Daniel Fernando, nakatabi ang babaeng maganda. At ang babaeng maganda na ito ay ito po. Titingnan na lang ninyo. So natikita na ninyo? Ayan, ay si Gobernador Daniel Fernando ng Bulacan. Okay? Base ito sa palaki natin para makilala natin ang babae. Maganda nga babae. Gwapo naman si Gobernador. Gobernador. Lugi mga lalaki, lugi sa iyo. Kita mo, mayroon kang babae, nakbayan mo pa. Tapos sa likod nyo may FG, bagong FG na sports utility vehicle lang. Bilis yan, nasakyan ko na yan. Kahit sandali lang 160 dyan, 180. Pag pinatakbo mo yan, ayan. Bagong-bago saan bang ito? Kabibili lang yan, may ribbon pa eh. So yan ay mismong kwento ni Konsihal. Sinong Konsihal? Marvin Garcia na bugaw mo daw sa pambabae.
Ay, ito pala si Marvin Garcia. Saan bang konsyal ito? Basahin muna natin. Gobernador Daniel Fernando. Totoo ba na may pinambili mo ng regalo na 2.6 million para sa SUV at allowance na 1 million kada magkita kayo ni Kim Rodriguez ay galing sa 400 million confidential fund ng Kapitolyo? Oh, sagutin mo yan, Dan Fernando. Yan ay mismong kwento ni Konsihal Marvin Garcia na bugaw mo daw sa pambabae. Okay? So, maraming politiko, sabi naman dito ng nakasulat sa gilid, babasahin ko. Maraming politiko at mga barako ang walang magagawa kundi tumulo na lang ang laway sa pagkakaingit sa isang politiko mula sa lalawigan ng Central Luzon matapos makumpirma na jowa niya ngayon ang isang kilalang starlet mula sa isang dambuhalang network na kilala sa maraming sexy talents. At paano nga naman hindi rin mahuhumaling dito kay Mr. Politico cum lover boy itong si KR or Kim Rodriguez. Samantalang nang nag-birthday siya kamakailan limited edition lang naman na Toyota SUV FJ Cruiser. Ang FJ Cruiser ang kanyang regalo, aber with matching ribbon at bouquet of roses pa. Ang price ng isang sasakyan higit 3 million lang naman. Wow! Sabi niya, may bouquet of roses pa? May bouquet of roses pa pala. Oh. Aber, magkaroon ka ba naman ng isang daang milyones na intelligence fund? Kada taon, mas malaki pa sa question ng Kongreso, kinaskwestiyon ng Kongreso kay Sara. O, hanggang Sara, 125 million lang. O, sa kanya, 400 million. Problema ba kahit 1 million kada buwan ang living expenses ng iyong minamahal? Yun lang alam namin, kaya ang kanyang mga constituents na kapag pumupunta si Miss Sexy sa kanyang bagong SG as in sugar daddy, doon na umano sila naglalampungan sa kanyang official residence. Aba, pangit naman yan. Doon mismo sa gobyerno sa office, naglalampungan kayo ng babaeng yan. Tanong natin ito kasi nga dahil official residence, buwis ng taong bayan ang pambayad. Ang pinangregalo mo sa pambabae mo, buwis ng Bulakenyo. Lahat ng kasi sobrang bugli, libog lang ang kaya naalala ko si Orlan Mauricio na sinulat niya yung isang driver na may nakalagay sa likod ng plaka sa likod ng anong tawag sa likod ng jeep nakalagay sa ikaulad ng Bulacan, kalibugan ay iwasan. Doon nagalit si Dan Fernando. Bakit naman siya magalit? Siya ba pinapasaringan noon? Yun bang kapag pumutok siya, abay, buhay kang bata ka, hindi patay kang bata ka. Bakit? Kaya isa umanong post sa Instagram, itong si Miss Baby Beautiful, para sa kanyang higit 700,000 na followers, sinabi niyang hindi siya kinakabahan na mabuntis. Sa bagay nga, magkano lang ba ang pills ngayon? O baka naman gusto rin niyang patunayan sa isang kapwa politiko sa Southern Tagalog sa bandang Laguna na kaya niyang mag-maintain ng isang sikat na batang artista. Na sadyang palaging mainit ang katawan nitong ating binibida ay hindi na nakapagtataka. Dati na kasing kumalat ang kanyang video noon habang paulit-ulit na ginagapang ang asawa ng kanyang kapitbahay na security guard. O, gets na ba ninyo? O, sana all. So, yan po, Mr. Governor, ganda, galing mo talaga, Mr. Governor. Ganda naman ang naging, jowa mo. Oh. So, mabuhay daw, sabi ni Tony. Okay. So, yan lamang po ang ating live sa ngayon. Ang sa akin lang ay I'm calling the attention of all the rest of politicians, lalo na si Pulong Duterte. Babaero ka pala eh. Ha? Babaero ka pala, kaya ka na sabit sa pambubugbog, kinasuhan ka dahil nangailangan ka pa ng babae. Naniwala naman ako na totoo yung kwentong yun. Kaya nga lang, dapat mo rin harapin at ang naging politika lamang ito dahil ang mga kalaban mo ay kinasuhan ka at yung ang lalaki na nambugaw sa iyo ay hindi kinasuhan na kung saan mas malaki pa ang kulong kaysa grave threats at saka pagsabahim na grave threats saka physical injuries, mas malaki pa ang kulong ng nambubugaw at trafficking yan in women at ang parusa po ay habang buhay na pagkakulong. So bakit ganito? Selective justice ba ang gobyerno natin, Bongbong Marcos?
Oh, yan pa si si ano, yung spokesgirl mo, na magandang spokesgirl mo, nagsasabi pa na okay lang yan. Tama, ano naman ako, walang politics. Sana kung ang kinasuhan nyo, hindi lang si Pulong, pati yung nagbugaw kay Pulong. O ito ngayon, yung konsihal, sa kaso naman ni Dan Fernandez, yung konsihal na nagbugaw kay Dan Fernando, dapat kasuhan din ito ng trafficking. Inuwin si Councilor Marvin Garcia. Aba, dapat sana matigil na ito. Dapat ito tutukan natin. Kasi po, sa mga pambabae at panlalaki ng ating mga politiko, ang kaba ng bayan natin na uubos kasi gusto nila matupad ang kanilang minimiting kaligayahan na hindi makikita sa kanilang opisina. O yan lamang po at maraming salamat po sa lahat.